Magandang hapon sa inyong lahat at maligayang pagdating sa kauna-unahang IHS Talakasaysayan Webinar Series, ang Flores de Mayo ng Imus, Kasaysayan at Kaugalian. Ito ay handog sa inyo ng Imus Historical Society, ang opisyal na non-government organization at grupong nag-aadvokasya sa mga pamanang kultural ng siyudad ng Imus sa pakikipagtulungan kasama ang Cofradia Virgen del Amor. Bago tayo magsimula, ay tinatawagan namin si Ginang Nanette Sapinoso Reyes, ang opisyal na nangangasiwa sa pampublikong komunikasyon ng Imus Historical Society upang tayo ay gabayan sa isang panalangin. Let us all bow our heads to honor the Lord and call His presence in our midst for His blessings and a fruitful meeting of minds this afternoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Father in heaven, praise you for this event and your purpose for it. We know that when we gather together, you always have a divine agenda. We love you for that, Father. Our prayer today is that your will be done through this event. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of your faithful provision when our efforts fail us or fall short. May all glory go up to you. Blanket us with your peace today, Father. Keep us physically safe and guard our hearts and minds from pride and selfishness. Keep love at the forefront of our minds today, and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. In Jesus' name, amen. Together, let's pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ginang Nanette. Ako nga pala si Bradley, ang guro ng palutuntunan sa hapong ito. Ang buwan ng Mayo ay makabuluhan para sa ating mga Pilipino dahil ipinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng pamana o National Heritage Month sa bisa ng proklamasyon bilang 439 upang hikayatin ng mga Pilipino na makiisa, bigyang respeto at pahalagahan ang ating mga pamanang kultural. Iniaalala natin sa taong ding ito ang ika-500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa at ang selebrasyon ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Tunay ngang ito ay isang tadhana para sa siyudad ng Imus dahil ipinagdiriwang naman natin ang ika-100 taong selebrasyon at tradisyon ng Flores de Mayo. Bago tayo magsimula ay nagpapasalamat ang Imus Historical Society sa mga organisasyon at akademikong institusyon na nagpadala ng mga tagapanood sa lekturang ito. Ang Ilustrador ng Kabataan, Cavite Historical Society, Diocesan Shrine and Cathedral Parish of Our Lady of the Pillar, commissioned readers and commentators, IDEA Incorporated, InTouch Community Services, Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyong Pampaaralan ng Lungsod ng Imus at Lungsod ng Pasay, Knights of Columbus Council 5896, La Funeraria sa Pinoso, Militia of the Immaculata, PALA, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office of Cavite, Sister of Social Service, St. James the Greater Parish, Tinig ng Katedral, Imus, Angelicum Primarosa Montessori School, Cavite State University, Imus at Cavite City Campus, Elizabeth Seton School, Imus Institute of Science and Technology, Grade 11 Honesty, Integrity, and Grade 12 Excellence, Laverne Academy Incorporated, Paaralang Elementarya ng Malagasang 2E, Paaralang Elementarya ng Pasong Santol, Philippine Normal University, Philippine Women's University, San Beda College Alabang, at ang Universidad ng Pilipinas Diliman Archaeological Studies Program,
Lubusan din kaming nagpapasalamat sa aming sister city na Cagayan de Oro na nakikiisa sa talakasaysayan na ito, lalo na kay Ms. Eileen San Juan, ang Local Economic and Investment Promotions Officer at focal person of Sister City Program, kasama ang mga representante ng Cagayan de Oro Historical and Cultural Commission at Oro Trade and Investment Promotions Center. At syempre, ang IHS Talakasaysayan na ito ay aming ibabahagi sa aming opisyal na Facebook page at sa aming opisyal na media partners na De La Cruz Ancestral Houses at Memories of Old Palanyag. Ang lekturang ito ay sinusuportahan ng Don Roberto's Mango Wine Incorporated, Hoopsis Handcrafted Accessories at Someone Meat Processing Corporation. Ngayon, atin namang pakinggan ang panimulang pahayag ng Obispo ng Imus, ang lubhang kagalang-galang na Reynaldo G. Evangelista. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Natutuwa ako na ang Imus Historical Society ay maglulunsad ng isang webinar para sa mga ginagawa dito sa Imus. At partikular, ngayong buwan ng Mayo ay ang magiging pasimula sa webinar ay ang Flores de Mayo ng Imus, Kasaysayan at Kaugalian. Napakaganda na mahigit ng 100 taon na ang parokya ng Mahal na Birhen del Pilar dito sa Imus na ngayon ay Diocesan Shrine din ng Mahal na Birhen del Pilar ay tuloy-tuloy, taon-taon, tuwing buwan ng Mayo ay talagang nagdidebosyon sa pagrorosaryo, pag-aalay ng bulaklak, at pagdiriwang ng banal na misa, banal na Eucharistia, ang sentro ng ating buhay Kristiyano. Nagkaroon na ng hermanidad matagal ng panahon, 1920 pa. Kaya nitong nakaraang taon, 2020, 100 years na ang pag-eermana sa Flores de Mayo, pagpaparangal sa Birhen del Amor, ang imahen na pinag-aalayan ng bulaklak dito sa katedral sa Imus. Tama ang ganitong debosyon. Ako ay nakasuporta sa inyong lahat sa ginagawa ninyong ito. Bakit? Sapagkat alam naman natin kung ano ang papel na ginampanan ng Mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Tayo ay mapalad sapagkat ang Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion, hindi siya nabahiran ng anumang kasalanan sapagkat siya itinangi ng Diyos noon pa mang una na maging ina ng manunubos. Siya ang nagsilang sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nag-aruga, nagpalaki sa ating Panginoong Jesus. Siya ang kasama ng Panginoong Jesus hanggang doon sa krus. Nakatayo si Maria doon sa paanan ng krus habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoong Jesus. At sa tagpong iyon, isinulit tayo ang buong sangkatauhan sa Mahal na Birheng Maria nang sabihin ng Panginoong Jesus, narito ang iyong anak at narito ang iyong ina. Naroon si San Juan, the beloved disciple, naroon ang Mahal na Birheng Maria. Tayo ay mga anak ng Mahal na Birheng Maria na isinulit ng Panginoong Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus sa Mahal na Ina. Tama na tayo ay nagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria palagi, araw-araw sa pagdarasal ng Santo Rosario. At pagkangabuan ng Mayo, hindi lamang basta nagdarasal tayo ng Rosaryo, nag-aalay tayo ng bulaklak. Kaya may tinatawag tayo, Flores de Mayo. Bakit ba ang bulaklak ay nakaugnay sa Mahal na Birheng Maria? Sa binabasa kong aklat na 2 Months with Mary, May and October, nakalagay dito, Mary is the most perfumed lily of purity.
Ang mahal na Birheng Maria, ang kalinis-linisang Birheng Maria, tinatawag na the most perfumed lily of purity. At talaga namang sinabi, Mary is the most pure lily. Siya ang modelo sa kalinisan, sa kabanalan. Siya ay dapat alayan ng mga bulaklak. At ang mga bulaklak na ating inihaalay ay palaala din natin sa ating mga sarili. Tayo rin sana ay makasunod sa kalinisan, sa kabanalan ng mahal na Birheng Maria. Sa litaniya, sa mahal na Birheng Maria, may binabanggit sa ating litany to the Blessed Virgin Mary, mystical rose. Rosa mystica. Totoo. Talagang ang mahal na Birheng Maria, higit pa sa ordinaryong rosa sa ating mga hardin. Siya ay Rosa mystica, mystical rose. Isang paglalarawan ng napakagandang kaluluwa, pagkatao, kabanalan, modelo sa lahat ng mga virtues na pwede nating masundan ang mahal na Birheng Maria. Higit pa sa isang magandang bulaklak sa ating mga hardin. At dapat lang ang magagandang bulaklak tuwing buwan ng Mayo ay iniaalay natin sa mahal na Birheng Maria sa Flores na ating ginagawa. Flores de Mayo na tinatawag natin sa ating mga parokya. Ngayon na tayo ay nasa 500 taon ng ating pagiging Kristiyanong bansa, 500 years of Christianity, Jubilee year natin sa ating bansa, tayo ay lalo pang maging malalim sa ating pananampalatayang Kristiyano. Tayo ay magpasalamat lalo sa biyaya ng pananampalatayang Kristiyano na dinala sa ating bansa 500 years ago. At simula noon, lumalim na ng lumalim ang ating pananampalatayang Kristiyano at hindi lamang basta nanampalataya tayo sa iisang Diyos, may 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tayo ay nagdebosyon sa mahal na Birheng Maria at ang buong Pilipinas ay lumalim sa debosyon sa mahal na Birheng, kaya tinatawag natin ang ating bansa, Pueblo Amante de Maria. Ang bansa na umiibig kay Maria. Totoo, sa ating diocese, dito sa Diocese of Imus, kabi-kabila ang parokya na nakapangalan sa mahal na Birheng Maria. Ating katedral, Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Candelaria sa Silang. Tayo ay may Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga sa Cavite City. Ilang parokya ang nakapangalan sa mahal na Birhen ng Fatima sa ating diocese. May mahal na Birhen tayo ng Santo Rosario sa Rosario, Cavite. May diocesan sa rin tayo ng Immaculate Conception sa Naik. At marami pang ibang mga parokya na nakapangalan sa mahal na Birheng Maria sa buong diocese. Ito'y patunay lamang na talagang tayo ay may malalim na pagmamahal kay Maria, ina ng Diyos, ina ng buong simbahan, ina nating lahat. Kaya sa ating panahon na ito, na may pinagdaraanan tayong pandemya, magpakatatag tayo. Laban lang tayo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Ang mahal na Birheng Maria, ating ina, ay nakakakita ng ating kalagayan. Kung ang isang ordinaryong ina ay nag-aalala kapag ang kanyang mga anak ay may panganib na nararanasan, lalo pa kaya ang mahal na Birheng Maria? Gaano pa kaya ang mahal na Birheng Maria na tinutunghan tayo, tinitingnan tayo ang ating kalagayan? Alam niya, maraming mga kapatid tayong may takot, nangangamba sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya, pero may ina tayo na laging handang magmahal sa atin, yakapin tayo ng kanyang makainang pag-ibig. Magdebosyon lalo tayo sa kanya. Magdasal tayo lalo sa mahal na Birheng Maria. Mag-rosary tayo palagi, ang buong pamilya, araw-araw. At ito naman ang bili ng mahal na Birheng Maria sa atin,
Lalo na nung siya magpakita sa Fatima, pray the rosary every day. Malalampasan natin ang pandemya na ito sa tulong at panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Ngayong buwan ng Mayo, ilang araw na ang natitira, tuloy lang ang ating Flores de Mayo. Tuloy ang ating malalim na pagpapahalaga sa Mahal na Birheng Maria tuwing tayo ay nagsasama-sama sa pagdarasal ng Santo Rosario at pag-aalay ng bulaklak sa Kanya. Gagantimpalaan tayo ng Diyos sa malalim nating debosyon na ito. Lalo tayong tutulungan ng Mahal na Birheng Maria sa pagpapakita natin ng pag-ibig na ito sa Kanya. Pagpalain kayo ng Diyos. Lubusang nagpapasalamat ang Imus Historical Society sa Diocese ng Imus sa pagpapaunlak ng pagbibigay ng mensahe ng ating mahal na obispo. Ilang paalala bago magsimula ang lektura. Siguraduhin naka-off ang inyong microphone at camera at maaari naman itong buksan sa Q&A portion ng programa. Kung kayo naman ay may katanungan, maaari ninyong pindutin ang raise your hand button o di naman kaya ay ipadala sa chat box. Inihikayat din namin na buksan ang inyong mga kamera para sa ating photo op pagkatapos ng programa. Tawagin naman natin ngayon ang pangalawang Pangulo ng Imus Historical Society, si Ginoong Elmer Enriquez, upang ipakilala ang tagapagsalita sa lekturang ito. Maraming salamat, Ginoong Bradley Ramos. Ito ay isang karangalan na ako'y magkaroon ng pagkakataon na ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita. Una po dito ay kilalanin po natin siya. Ang ating pong tagapagsalita ay nagtapos ng kanyang kolehiyo, pag-aaral ng kolehiyo sa University of Santo Tomas, na may degree sa Bachelor of Science in Business Administration. Tatlo po ang kanyang majors. Ito ay Management, Marketing, at Entrepreneurship. Siya po ay may mga postgraduate studies. Ang mga ito po ay ang mga sumusunod. Sa London Graduate School, Master Class Certificate in Shipping and Ports Management. Siya rin po ay nakapagtapos ng kanyang masteral in Maritime Administration sa Asian Institute of Maritime Studies. Nakatanggap rin po siya ng pinakamataas na distinction at best thesis sa kanyang pagtatapos sa kanyang masteral degree. Malaman po rin natin na siya rin ay nagpatuloy ng specialisasyon sa maritime affairs nung ito ay kanyang tinapos sa Commonwealth University of London. Ito po ay ang Doctor in Business Administration. Ang ating pong tagapagsalita ay una po sa lahat ay isang PhD po ng Asian Institute of Maritime Studies. Ito po ay related rin sa kanyang shipping management. Ang mga sumusunod pa rin po dito ay siya ay isang dating instructor ng Philippine Trade Training Center, or sa kasalukuyan po ay kanya pa rin actively na ginagawa. Dati rin po siyang nagturo dito sa Asian Institute of Maritime Studies Graduate Schools. Siya po ay ang Vice President ng Abacus Travel Incorporated. Siya rin po ang Chairman of the Board ng A.A. Castañeda Realty Incorporated, Chairman of the Board of Maranao Luzon Shipping Company Incorporated. He's also the Chairman and President of Maritime Savings Corporation, Chairman and President of Abacus Shipping and Management Company Incorporated. Sa kasalukuyan po, actively po, ay siya po ay ang natatanging gumagawa po ng mango wine and coffee wine. Kauna-unahan pong gumawa ng mango wine and coffee wine sa buong mundo. Siya po ang Chairman and President ng Don Roberto's Winery Corporation. Sa topic po natin sa araw na ito, maaaring marahil ay inyong inaiisip na tunay ngang marami po siyang mga natanggap na mga awards at mga titulo.
Subalit, mahigit pa dito ay ang kanyang mga kaalaman dito sa mga bagay na ating pag-uukulan ng pansin. Siya po ang kasulukuyan po na chairman of the board ng Imus Historical Society. At dahil po dito, buong puso na kanyang ginagawa, ang kanyang tungkulin bilang chairman of the board, at lahat po ng ito, bukod po sa kanyang pagiging chairman ng Confrancia Virgen del Amor ng Imus, chairman rin ng Confrancia de la Pasión de Jesus ng Imus, at chairman ng Our Lady of the Pilar Parish Communications Ministry. Isa pong karangalan na magkaroon ng ganitong pagkakataon na ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita na si Dr. Roberto Obi R. Castañeda. Maraming salamat po. Bigyan po natin po siya ng masigabong palakpakan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay naririnig niyo ako. Good afternoon to all. And allow me na most of the time I'll be speaking in English because we have foreign and non-Filipino speaking guests to give respect to them and so that they would understand this webinar better. It is the trust of the Imus Historical Society to promote the heritage, culture, and tradition of our town. And we do this because it is pandemic. We really have no other course but to do a webinar so that we may be able to reach our listeners, our guests, and they would understand better what this topic is all about. Flores de Mayo. Next slide, please. Now, let me just make a short definition of terms so that we will understand each other better. What is Flores de Mayo? Flores de Mayo literally is a Spanish word that means flowers for May or flowers of May. Maybe you would be asking, why Flores de Mayo? You will have to understand that springtime is during the month of May and flowers bloom during the month of May. That is why it is called Flores de Mayo, flowers of May. And also Flores de Mayo is, May is the devotion month for the Blessed Virgin Mary. Okay? And Flores de Mayo is a religious activity in the church. So you have to take note of that. This is a religious activity in the church. Second slide, please. Okay. Now, what is Santa Cruzan? Santa Cruzan literally would mean Holy Cross, the finding of the Holy Cross. It celebrates the finding of the true cross by the Emperatrice or the Empress Queen Elena, mother of the Roman Emperor Constantine. Because when Emperor Constantine found the Holy Cross, he got so engrossed and got so, how do you say it? He believed in it so much that that was the first time that Rome turned into Christianity. Also, you know, the Santa Cruzan, here in the town of Imus, it is also called Lutrina. That is the local name for Santa Cruzan. Now, so next slide, please. Next slide, please. Miles, okay. Now, let me differentiate what Flores de Mayo, Santa Cruzan, and Lutrina is, or are. No? So, next slide, please. Why is this very important? Because right now, believe it or not everybody understands the differences among those three. And most of the time, they are confused. And these things are they interchanged or they do it all at the same time without knowing really what
what is it? No? So let us understand what Flores de Mayo is. The real sense of what Flores de Mayo is. Flores de Mayo is a tribute to the Blessed Virgin Mary. So, it is a tribute to Mary, and this is religious in nature, such that it starts and ends in the Catholic Church. So, nagsisimula sa simbahan, nagtatapos din sa simbahan. And purely, this is an offering of flowers by young ladies and gentlemen, maybe children also, with no characters portrayed. No? So in short, walang mga characters. Basta nag-offer lang. Okay? And this is done during the whole month of May. And done for the whole month of May for Mary. Next slide, please. Now, what is Santa Cruzan? Santa Cruzan is a commemoration of Saint Helena's mystical finding of the Holy Cross. Mostly, it starts and ends either in the church, because right now, some churches would allow it. There is nothing wrong about it. Or at the home of the Hermana Mayor or the sponsor. Okay? Santa Cruzan is practically, it's not only directed toward the finding of the Holy Cross, but right now, it becomes a ritual pageant. So you would see there are characters. It becomes a pageantry. The beauties of the town are presented, or sometimes invited beauties. And most of the time, this is a one-time celebration. Done only once. Unlike the Flores de Mayo, it is done during the whole month of May. So, let me stress on this. Ang Flores de Mayo ay para sa mahal na Birhen. Ang Santa Cruzan, ang real purpose is to venerate and give praise to the finding of the Holy Cross by Emperor Constantine through the instruction of Queen Helena. So, makikita niyo yung difference. Yung isa, talagang para sa mahal na Birhen. The other one, meron siyang sarili niyang purpose, meron siyang sarili niyang katuturan. It is the finding of the Holy Cross. Okay? So, next slide please. Next slide please. Next slide. Yan. Anong lutrina? Ang lutrina ng Imus, yan ang tawag sa Santa Cruzan. Lutrina is everything like the Santa Cruzan, and it portrays the following 36 characters, the same as the Santa Cruzan. They have Divina Pastora, Reina Banderada, Reina Libertad, Matusalem or the Hermit, the three angels, and the Ave Maria. The Ave Maria are 8 ladies holding AVE and then MARIA. No? Isa-isa yon. And then we have the Coronang Tinik. The 3 males, 3 participants din yun, hawak 3 pako. Infanta Judith, Reina Justicia o Sentenciada, Abogada or Abogado, Pari, Samaritana, Reina Magdalena, Reina Veronica, Reina de los Flores, Reina Rosa Mystica, Reina Saba, Reina Esther, Reina Elena, Prince Constantine, Reina Emperatriz, and the Hermana Mayor. The Hermana Mayor is the host. No? Now, even priests, maniwala kayo sa hindi, some of them don't really understand what these two are, the Flores de Mayo and the Santa Cruzan. Wala namang masama, wala namang masama kung there are some parishes who does a Santa Cruzan at the end of May. Hindi naman masama. But the thing there is that let us go down to the main purpose of it. The Santa Cruzan is practically for the finding of the cross, and the Flores de Mayo is practically for the veneration of the Blessed Virgin Mary. More so, the Lutrina in Imus is being done because humihingi ng ulan. The farmers would celebrate Santa Cruzan or the Lutrina only to ask for rain before planting season.
Ang nakakatawa nga nito, magpapasanta Cruzan ng Lutrina, but on the day of the Lutrina, pupunta sa Santa Clara, mag-o-offer ng itlog para wag umulan. Aba, pati ang langit ay na-confused. You're asking for rain, and yet you do not like that day to rain. So when the Lord is giving you rain, you stop the Lord from giving you rain. So you see how the tradition and culture sometimes would be contradicting. Okay? So, in some parishes, they practice the Santa Cruz. Wala namang masama, no? But the Reina de las Flores is the one who offers the flower to Mary inside the church. Kasi may nakita na akong ganun. Dumaan yung Santa Cruzan, pumasok yung Reina de las Flores, nag-offer ng bulaklak sa Blessed Virgin, lumabas, itinuloy ang parada. Now, ang sinasabi ko is, itinuloy ang parada. Why? Ang Flores de Mayo does a procession. A procession is a form of prayer. Okay? So, the procession itself is a prayer. The Santa Cruzan nowadays, sad to say, it should have been also a procession, also a prayer. However, it becomes now a pageantry. So meaning, it is a parade of beauties, a parade of dresses, a parade of lavishness, na nawala na yung prayer. So, the procession which is supposed to be a prayer turned into a parade. Because we cannot call that as a procession. When there is no prayer, there is no procession. It is merely a parade. Okay? So, sana po ay maunawaan ninyo. And for that reason, that is why, during Flores de Mayo being the chairman of the Cofradia Virgen del Amor, we are very strict with the way they dress. Okay? Ayaw ng simbahan ang mga malalaswang kaayusan sapagkat yan ay mag-aalay kayo ng bulaklak sa mahal na birhen. You have to be decent enough. Secondly, pinagbabawal ang pagtuputong ng corona. Dahil hindi ka naman mahal na birhen para ka mag-corona. No? Noong araw siguro dahil namimix nila yung Flores de Mayo and the Santa Cruzan. But now, we are more informed. So let's do the proper thing. There is more discipline in Flores de Mayo rather than in Santa Cruzan. Because in Santa Cruzan, as the Sagalas would pass, they clap their hands and praise the Sagalas. But in Flores de Mayo, you can clap your hands, but not for the Sagalas, but for the Blessed Virgin Mary. So these are the two different things. So the focus and the focus and the purpose are entirely different. And again, I would like to say it is very sad that the Santa Cruzan, which is supposed to be a religious practice, became a pageantry. No, wala namang masama doon. Kung gusto niyo maging beauty pageant yan, okay din naman yan. Okay din naman iparada niyo lahat yan. Wala namang problema. Parehas lang yan ang sunduan ng Parañaque. Sunduan came from Parañaque. Wala namang problema doon. Ang sunduan is practically fetching the young lady in their home, bringing them around the town, and then bringing them home. Yan ang kaugalian ng sunduan. Ang Santa Cruzan practically emanated from Bulacan in the mid-1800s. Sila ang nagpasimula niyan. Mga friars din naman, mga Spanish friars din ang nagsimula niyan. Itinuro nila yan. Pero on the concept of not as a Flores de Mayo, but as Santa Cruzan finding the Holy Cross of the Lord. Next slide, please. So let's go on the history of Flores de Mayo. Next slide, please. Flores de Mayo is said to have been introduced by the Spanish friars in the mid-1800s, around 1850 siguro. The whole month of May is dedicated to the Blessed Virgin Mary with daily offering of flowers as introduced by the friars. At sabi nga ng ating mabunying bishop, every day the rosary is said and a mass is done at the end of it. Next slide, please. Now, history of Imus Flores de Mayo. Okay, next slide, please. It is said that that Flores de Mayo
said to have been casually practiced in Imus since the Spanish era. So, magmula pa noong magkaroon ng simbahan ng Imus, nagpractice ng mga taga-Imus ng Flores de Mayo. However, it was more on a very casual thing. Everybody goes to church and then offers flowers. But lately, may nag-introduce na mag-i-sponsor. Okay. And the first sponsor, who formally introduced the Flores de Mayo and ang pag-ermana o pagkakaroon ng Hermana Mayor, or the person in charge of the entire celebration was done in 1920. Bakit nagkaganon? This came from the very mouth of Mrs. Osang Ocampo. She was the Flores de Mayo Hermana in 1921. Namatay siya ng mahigit 100. And malinaw ang isip, ikinwento niya, sabi niya, kasi nagkakagulo na. Sino daw ang mag-i-sponsor? Nung una kasi, sabi, ako ngayon next year. Sige, ikaw naman next year. Hanggang sa nagdadaagawa na, hindi ako dapat. So, nagbunutan na. The first na nakabunot is in 1920. And ever since, hindi na natigil ang pagkakaroon ng Flores, ng Hermana ng Flores de Mayo, at doon nagsimula ang formal na pagkakaroon ng Hermana Mayor at formal na pagkakaroon ng Flores de Mayo. Next slide, please. Now, that's the brief history of Imus, and the Imus Catholic Church. Kasi we cannot do away with this, and because the Flores de Mayo is under this history. So next slide, please. Ang Imus is a part of the Kalakhang Palanyag or the Metro Parañaque. Metro Parañaque is composed of Parañaque per se, Las Piñas, Kawit or Cavite El Viejo. Joey, Azi, Shuzi. Hambot. Juri og si Z. Hello? Ha? Hello? Ah. Hello? Should I continue? Yes po, Tito Obi, we can hear you na po. Apo, you may proceed po. Okay. So, the history of Imus is that it started with Parañaque, Metro Parañaque. The whole of it is Metro Parañaque. Parañaque per se, Bacoor, Las Piñas, Kawit, lahat yan. At ang Kawit is called Cavite El Viejo or Cavite Viejo na malaki ang nasasakupan. Okay? So, continue please. Next slide please. Kawit or Cavite El Viejo became an independent town in 1593, which was composed of Cavite La Punta or Cavite City, Tierra Alta, which is Noveleta, and Hacienda de Imus. Okay, next slide please. The first inhabitants of Kawit, yung mga bayan na yun na nabanggit ko, the first inhabitants of that are called Tagal, which was first mentioned in 1663 and later called by the Spanish as the Tagalog. Okay, and then in 1583 to 1686, the Jesuits came and claimed the lands of Kawit, which is inclusive of Imus, Las Marinas, Tierra Alta, which is Noveleta, and Cavite City. Okay, next slide, please. And then in 1616, the Recollects of the Augustinian Order came and built a convent at Cavite La Punta or Cavite City. And then the first hacienda in Kawit was the land acquired by Dona Hipolita de Zarte, or Sequeira, who donated in 1666 to the Recoletos the land. Okay, next slide please. That land is practically Imus. In 1685, Senor Tomas de Andaya in public auction bought the hacienda de Imus and gave it to the Recoletos. So yung binigay ni Dona Hipolita plus binigay ni Don Tomas, napunta lahat sa Recoletos. Next slide, please. The composition of Hacienda de Imus, okay, is Hacienda de San Juan del Rio, Hacienda de Bagumbayan de Calumpang, also known as the Sitio de Camirin. The Sitio de Camirin is practically the poblacion of Imus. Why do you call it Sitio de Camirin?
Kawit being the, how do you say it, the producer of salt. Kasi Kawit, Noveleta, producer ng Cavite City, puro irasan. Irasan is salt beds. So yung kanilang mga salt beds, kinukuha yan ng mga sendero ng Imus at inilalagay sa kamilin or panalig, bodega. So itong Imus ay bodega ng, itong poblasyon ay bodega ng asin. Okay, next slide please. In 1690, Don Juan de Solis sold Hacienda de Bagomboy, also known as the Sitio de Balangon, situated at Bagong Bayan de Calumpang, also known as the Sitio de Camirin, to the Recollects, for 1,500 pesos. Saan ba yung Sitio de Balangon? Itong General Ito Pasio Street, Tansanluma, hanggang doon sa Paliko, sitio ng Balangon yan. No? Because sabi niya, bakit gano'n? Napakagulo. Ang Hacienda de Imus, being an hacienda, is composed of smaller haciendas. So ito yung mga smaller haciendas within the bigger hacienda of Imus. Next slide, please. Altogether, the lands acquired by the Recollects was known as Hacienda de Imus. So, kinolek nila yan, pinagsama-sama, at tinawag nilang Hacienda de Imus, which included the barrio of Perez Dasmariñas, which is now Dasmariñas. Ang Dasmariñas is only a barrio of Imus. Okay, so, next slide please. In 1769, proposition to separate Hacienda de Imus from Cavite el Viejo was done. So, nagkaroon ng reduksyon. So, ang Hacienda de Imus ay partes ng malaking Kawit. So, sabi nila, bakit hindi ihiwalay ang Hacienda de Imus? The process in doing that, they have to undergo a reduction. What is a reduction? It is called the clustering. Ang sabi ng mga hacienderos noong araw, bakit sa Bayan Duma? Kaya ang Bayan Duma is called Bayan Duma because it is the old population, it is the old town. Hindi pwede dyan. Dapat dito because in the present population, that is where all the rich hacienderos live. Ang sabi nila, dapat dito. Alam niyo naman noong araw how people are classified. Merong upper class and lower class. And mostly, the people from the poblacion are the landed and the landowners. And the people from the barrios are the tenants. So, it is very sad to say, but that is how they were before. There were two classes of people in Imus. Wala nga middle class eh. Lower class and upper class lang. So, in the reduction, it is clustering. So, meaning, lahat kayong nandyan, kung sinong gustong sumama sa poblasyon, lumipat kayo. Pag hindi kayo lumipat, matatawag kayong tagalabas. Kaya diyan nagsimula yung tagalabas at tagaloob. So you might have heard of that, especially the young people of Imus now. They don't really know what that means. Pero pag narinig nyo, tagalabas kasi yan, meaning from the barrios, which is masakit pakinggan at present time. Kasi nga ngayon, wala nang tagalabas at tagaloob. Lahat yan ay okay. But we are just talking of history. So tagalabas at tagaloob. So those tagalabas na hindi sumama sa reduksyon were asked to go and build their homes along the street for easy, how do you call this, yung bang mapangalagaan at mapangasiwaan ng mga Kastila. Pag ikaw ay nagbahay sa labas ng tabi ng kalye, susunugin ang bahay mo. Ganun ang ginawa nila noong araw. In 1773, the approval of making Imus, turning Imus into a town was approved. However, it was only on October 7, 1773 that Imus was proclaimed as Pueblo de Imus or the town of Imus. Next slide, please. The Hacienda de Imus of the Recollects was under the Immaculate Conception Parish of Cavite el Viejo. So ang unang patrona ng Kawit ay Immaculate Conception. However, it is very sad to say na napakaraming prostitute at that time in Kawit. Kaya ang mga Kastila, they opted to change the patroness from the Immaculate Conception to Mary Magdalene. And
We know the story of Mary Magdalene, and you would understand why. Next slide, please. Now, because of this, a chapel was built in Pueblo Viejo or Bayan Luma, no? But only visited by the friars occasionally. Ang nagtayo dyan, actually dalawa. Yung Agustino at saka yung Dominicano at saka yung Recoletos. Nag-aaway yan. Okay? So, 150 years, the inhabitants of Hacienda de Imus would walk for 4.5 kilometers to Kawit Catholic Church. Imagine mo, sisimba ka, lalakad ka ng 4 na kilometros. At tapos, yun namang mga bisita or the chapels, pupuntahan lang pag fiesta or may mga okasyon. So, next slide please. Therefore, in 1766, okay, merong gera ang Dutch with the Philippines. So sa Manila Bay, nagbobombahan. Ang sabi ng Arsobispo de Manila, yung simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan, which is Luneta, where Rizal is, sabi nila, sa Gabal, hindi sila makapagbombahan kasi tatamaan ng simbahan. So anong ginawa? It was the decision of the Arsobispo de Manila to tear it down. And since ang Imus ay bagong bayan, nangangailangan ng bagong simbahan, ipadala ang materyales at itayo uli ang simbahan sa Imus. Okay? For that matter, okay, ang simbahan ng San Juan Bautista ay nailipat dito sa kung saan naroon itong present na simbahan. Kasi yung present na simbahan, hindi yan ang original. Yan ay pangalawang bato. The original chapels were made of bamboos sa Bayan Luma and nasisira siya ng bagyo. And they claim that meron din namang simbahang bato doon na maliit na chapel, but nasira din ng bagyo at nasunog. So that ang kauna-unahang simbahan na naitayo dito sa present poblasyon ay ang simbahan ng San Juan Bautista. In 1776, okay, the King of Spain asked Recollets to build a church and convent. Yan na nga yun, no? Kaya inailipat si San Juan Bautista. Second slide, please. In 1779, Nuestra Señora del Pilar was enthroned as the patroness of Imus. No? Now, St. John the Baptist became the second patron of Imus because of his stone church that was built in Imus. Next slide, please. On October 3, 1795, Imus became an independent parish from Kawit. Remember that in yung naunang claim was maging town ng Imus. But at this time, maging parish kasi magkaiba yung pagiging pueblo at pagiging parokya. Now, naging parish ngayon ng Imus at ang ginagamit ay ang simbahan ng San Juan Bautista. Very sadly, in 1822, nagkaroon ng strong earthquake na nagiba ang simbahang itinayo. Now, come 1825, itinayo ang pangalawang simbahan. Ito na yun. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, yun na yun. Next slide, please. In 1853, natapos ang pangalawang simbahan na gawa sa bato. Yan, kung nakikita nyo sa litrato, yan ang present simbahan. At tingnan ninyo, there is no plaza, there is nothing. It's sugahan ng baka at kalabaw. At ang sabi nga ng mga Kastila, ang simbahan ito ay mas solida y elegante que fuera posible en aquel tiempo. Ang ibig sabihin, it is more solid and elegant which is not possible in the present times. So talagang maganda. Okay? And ang sabi nga nila, ito daw itsura nito ay ibinase sa isang simbahan sa Roma. Okay? Yun naman ay kiniklaim ng ilang kaparian. Next slide please. Now, the patroness and patron of Imus Parish Church, the Nuestra Señora del Pilar, still remained as the patroness of the town. So, patrona siya ng bayan. Next slide, please. San Juan Bautista ang ikalawang patron ng bayan. Next slide, please. Si San Jose, St. Joseph, became the patron for the families and fathers of the town of Imus. Kaya nga meron ding kapatiran ng Poong San Jose that celebrates St. Joseph every March.
Okay, next slide please. May hermanahan din yan. Si San Francisco de Assisi became the patron of old ladies. I don't know why old ladies, but it's the old ladies of Imus, plants and animals and environment. Now, before pinag-iarmanahan nito, no, October 3 and 4, kasi death and birth, no. So, pero nung namatay na yung nangangasiwa, bigla na lang namatay din yung mga sunod-sunod, yung mga matatanda, naubos, wala lang nagtuloy nito. So, what happened is that every year, ipinapasok na lang yung statue ng San Francisco at nagbe-blessing na lang ng mga animals. Next slide, please. And now, during the month of May, ang patron ay ang Birhen del Amor. Bakit Birhen del Amor? Because ang Birhen del Amor, dinedepict niya the Blessed Virgin at the age of 14. No, when the angel came to her. So in short, she's a virgin, she is very young. And for that matter, she became the patroness of the young ladies and gentlemen of Imus, or the youth of Imus, inclusive of the children. However, yung mga bata, nagkaroon ngayon ng Santo Niño every January. So, sila naman, ang Santo Niño naman ang patron ng mga bata. Next slide, please. Okay. So, ang ginagamit na imahen ay ang imahen ng Birhen del Amor. Next slide, please. Imus Flores de Mayo. No? Ano ba ang trabaho ng Hermana Mayor? Since 1920, because when it was formally established, nagkaroon na sila ng ano ba ang magiging katungkulan. So these are the things that are the Hermana Mayor are obliged to do so. Number one, the Hermana Mayor, regardless man or woman, no, would be in charge of the church decoration for May 31st. Alam niyo nung araw daw, hindi lang daw 31st ang pinagbubunyian o inaayos. Every day, ang simbahan daw ay napakaganda. Akala mo katapusan lagi. At araw-araw palit lahat. Maging ang mga bulaklak. But the thing there is, people have become more, what do you call this, practical. Mahal naman ang bulaklak, no? Para everyday gano'n. So, sinimplihan na lang. Yung altar na lang ang inaayusan. So, she's in charge of, or he or she is in charge of the decorations. He is in charge of the decorations for the May 31st procession. Next slide, please. And then, all flowers of the May 31 celebration, meaning yung sa simbahan at saka yung iaalay. Candles for the May 31st procession. Bakit may kandila? Kasi nga prosesyon, hindi siya parada. Then church music, choir, and instrumentalists. No? Then keeping all activities in time and in accordance with the schedule, kasi lahat yan may schedule at kung hindi madidelay. Next slide, please. Printing of program and invitations. Practically right now, we don't call it invitations anymore because ayaw naming sabihin may na-imbita, merong hindi. It's all program. So anybody can get a program. Monitoring of daily novena prayers, monitoring of the daily flower sponsors, management of the daily floral offering. Next slide, please. Monitoring and management of the daily offering of goods. Kasi may mga inaalay na goods. Sana pupunta yan. May kinakapuntahan yan. Okay? May ipapaliwanag ko. Monitoring and management of the Holy Mass offertory offerers. Okay? Kasi para hindi nagkakagulo. Monitoring of the daily Holy Mass sponsors and their donations. Okay? Next slide, please. Management of the distribution of goods offered in the Holy Mass. Management of all cash donations to the church. In charge of inviting single ladies and gentlemen to offer flowers on May 31. Next slide, please. Provision of food for all invited floral offerers and guests. In charge of the musical bands for the procession, May 31. In charge of inviting the priest who will officiate the Holy Mass on the 31st of May. Next slide, please.
Next slide, please. In charge of the orderliness of the procession, in charge of the flowers for the Carroza on May 31, in charge of the optional fireworks. We made it optional kasi po nakakadisgrasya. In fact, we now discourage it. In charge of the maintenance of the altar of the Virgin del Amor from May 1 to 31. Next slide, please. Sees to it that the altar of the Virgin has fresh flowers every day. Ensures that the hands of the Virgin has fresh flowers every day. In charge of everything pertaining to the Flores de Mayo. Next, please. Next slide, please. Now, that is what we call as the Segunda Hermana. Ano ba yung Segunda Hermana? Normally, ang Segunda Hermana is the next Hermana, meaning of the following year. However, in the event that the Hermana Mayor could not perform his or her duty, she takes over all the duties and responsibilities of the Hermana Mayor in case of she could not comply. Halimbawa po, namatay at wala namang representative ng family, the Segunda Armada takes over. The past Hermana Mayor, she becomes the guide to the current Hermana Mayor. Next slide, please. Teka muna. Stop muna tayo dyan. No? Where does the offering go? Okay? The daily offering of goods, the perishables, kasi perishable nga, we give it to the convent of the priests. Para naman pakinabangan na ng mga pare. Sila na ang makinabang doon. But the non-perishables are divided into two. Half of it goes to the seminary kasi nung araw ay pinamumudmod sa mga mahihirap. But the thing is nakakagulo at hindi naman sapat. So para maiwasan ang pagkakagulo at ang hindi kasapatan, ibinibigay na lang sa seminaryo ang kalahati at ang kalahati ay sa Home for the Aged ng San Jose Foundation sa Tuklog. Okay? Now, ito pong darating bukas, kasi meron tayong mga community pantry, baka po magkaroon din ng share ng community pantry. But we will have to discuss that tomorrow. The past Hermana Mayor na becomes the guide to all of this. Malaki din ang responsibilidad niya kasi she sees to it na tama lahat ang ginagawa ng current Hermana Mayor. Okay? So, next slide please. The first Hermana Mayor was Remedios Miding Ronquillo Sarial in 1920. Yan po siya. Si Señora Miding. Next slide please. Sinundan ng 1921 ni Mrs. Ana Rosa Osang Manila Campanya Ocampo. Sinundan ni Isabel Abeng Topacio Ilano Milanes. Yung 1923, sad to say, hindi po namin na-account kasi po nawala lahat ang records ng simbahan. Kaya po namin na-trace itong mga ito, inisa-isa namin. The thing there is that, bago mamatay si Señora Abeng, tinatanong namin, sabi niya, iho, ang tanda ko na hindi ko na maalaala. Well, it's valid. Okay, next slide please. Okay, sinundan ni Señora Ana Rosa Ani Topacio Abad Jefferson. And 1925, Señora Julia Huling Ramirez sa Pinoso. Tingnan niyo ang kanilang mga kasuutan ng araw. Di po ba ang ganda? And this is an authentic picture. Next slide, please. Sinundan po ni Dr. Gabriela Bining Sarao Virata. Na-double S po yung Sarao, mali po yun. Tingnan niyo kung gano'ng kaganda si Dr. Virata nung araw. Di ba? Binibini siya. Okay, next slide, please. Sinundan po ni Señora Adoracion During Dominguez Acuña. Okay? At yun po yung siya yung nasa gitna, yung nasa kaliwa, yung past hermana, yung nasa kanan, ang segunda hermana or incoming hermana. Next slide, please. Yung po incoming is Señora Teodosia Dosing Virata de Castro Topacio. Ito po yung Topacio dito sa Bantayan. Ang gaganda po nila. Next slide, please. Sinundan po ni Señora Lourdes Onding Manila Campanya. Kapatid po yan ng Osang Ocampo. Next slide please.
Sad to say again, 1930 to 1935, nobody could account to who were the Hermana Mayors. But there were Hermana Mayors during those years. Because hindi naman po natigil yan. Next slide, please. In 1936, Senyora Amanda Adang Binata de Castro Cabrera. Yan po yung taga-Bayanduma. Kapatid po ni Teodosia Topacio. Next slide, please. Yan, si Senyora Purificación Puring sa Ulermelo Abad, 1937. Tingnan ninyo, kamukhang-kamukha ng apo. Kamukha ni ano nga pangalan ng apo noon, yung artista. So yun, kamukhang-kamukha. Next slide, please. Ayan, sinundan po ni Senyora Emilia Miling Dominguez Bautista. Okay, next slide, please. Bago po si Senyora Pilar Benaventura Mojica Aragon. Okay, next slide, please. 1940 to 1946, hindi po natigil yan kahit panahon ng hapon. But the thing that is, hindi na rin po ma-account kung sino sila. Next slide, please. 1947, okay. Siya po ay si Ginang Erminia Magdalena Minya Encarnacion Castañeda Rivera. Siya po ang naging Hermana Mayor in 1947. At kinukwento nga po ng tatay ko, na nag-Hermana daw yan, may isang puso na malaking-malaki na umaandar magmula sa may pinto ng simbahan, kasabay niyang naglalakad papunta sa altar. At nung siya'y pinutungan niya ng koronang bulaklak ang mahalabiran, bumuka ang puso at nalaglag ang mga petals ng roses. Yun po ay nung araw. Hindi na natin po kayang gawin ngayon yan. Next slide, please. Sinundan po siya ni Mrs. Zenaida Rementilla Lapidario Tubilleja. Next slide, please. In 1949, sinundan siya ni Mrs. Corazon Direta Manggubat Hoya. Next slide, please. Ayan. Si Mrs. I'm sure maraming nakakakilala dito. In 1950, si Mrs. Paulita Polit Reyes Vaniago Ulgado. Ayan po. Si Tipolet kung tawagin. Next slide, please. Sinundan po siya in 1951 ni Virginia de Castro Zaragoza Cornejo. Dito po sa Bantayan yan. Tiya po yan ni Olivia Zaragoza Francisco. Ayun po yung bahay nila hanggang ngayon. Existing yan. Next slide, please. Sinundan po siya in 1952 ni Mrs. Araceli Dominguez Montoya. And then in 1953 ni Mrs. Divina Hardiniano Ilano Rosada. Buhay pa naman po siya, but the thing there is hindi po nagpadala ng larawan. Kaya po maging sa aklat, hindi po sila napasama. Next slide, please. Sinundan po in 1954 ni Dr. Elvira L.B. Ilano Jesus Colmenar. Tapos po in 1955 ni Mrs. Patricia Helen Ramos Rementilla Pereya. Anak po ito ng yumaong Rementilla na si, ano nga pangalan nito? Yung matanda. Anyway, next slide please. 1956, si Mrs. Norma Irene Reyes Monzon. Buhay pa po siya, but sad to say, medyo po lumilipad na ang kanyang, kumbaga po yung nagdemensya. Nasa Amerika po siya. 1957, Esther Hardiniano Ilano. Next slide, please. 1958, si Mrs. Teresita Sita Crisostomo Manggubat Rodil. Namamahay po siya ngayon sa lumang bahay ng mga manggubat sa Dasmariñas. Sinundan po siya in 1959 ni Mrs. Lina Barbon Sabales Sanyes. Taga-Medicine po ito. Then, in 1960, ni Mrs. Terna Del Mundo Ricafrente. Yung mga una po rin ito. Sinundan po siya ni 1961 ni Mrs. Hernani Layog Casal Mendoza. And then, in 1962, sinundan siya ni Miss, kasi madre po ito, Conchita Topacio Cruz. Namatay na rin po ito sa ibang bansa. Next slide, please. Sinundan siya in 1963 ni Mrs. Mercedita Yulo Pulido. Next, in 1964, sinundan siya ni Mrs. Modesta Desta de Quiroz Carayon sa Kilayan. Ito po ang Hermana Mayor na napakalaki ang nagawa sa Cofradia Virgen del Amor. Talaga pong napakasipag niya hanggang sa huling oras niya. Talagang binuhos ang kanyang sarili sa pagsisilbi sa mahal na Birhen. In 1965, Mrs. Edna Ilano Haro Leberiza.
Maganda pa rin po siya hanggang ngayon, maniwala kayo. In 1966, Mrs. Perdita Lelit Madela Aragon Tomlinson. Nasa Amerika po siya. And during the time, hindi siya naka-uwi for whatever reason, nirepresent siya ni Mrs. Aurora Rory Manela Aragon Teotico. Next slide, please. In 1967, Mrs. Julie Ilano Ducay Vasquez. In 1968, Mrs. Aida Melo Ejercito, asawa po ito ni Encho. 1969, si Milan Hardeniano Alejandro Rosario. Pumanaw na rin po siya. Next slide, please. Ayan, ang ating po 1970, si Mrs. Maria Edwina Nanette Bella Sapinoso Reyes, ang ating pong sikat na si Nanette ng Sapinoso, Funeraria Sapinoso. O yan, walang taong hindi nakakilala dyan. O tingnan ninyo, nung bata po yan ay talagang maganda siya at siya po'y bailarina. Magaling po yung mag-ballet. Ewan ko lang po ngayon kung kaya pa. In 1971, Nilda Ilano Frias Arceo. Next slide, please. O ito pa, isa pang maganda ito. In 1972, si Mrs. Agustina Tina Villaflor Dominguez Abelardo. Okay? At anak po ni Attorney Dominguez, Tadico. Next is Mrs. Florita Nene Ramos Castañeda Magallon. Ito pong adopted sister namin na first cousin ko. Next. Sinundan po siya in 1974 ni Mrs. Annie Alarcon Crisostomo Sabale. Okay, 1975, Maria Josephine Eulalia Lali de Leon Paredes Herman. Nasa Amerika po ito. In 1976, sinundan po siya ni Mrs. Elizabeth Risa Topacio Campana Pelayo. In 1977, Mrs. Cynthia Pinky Lorenzo Castillo Medalla. Ito po ang asawa ng ating mabunying si Ginoong Philip Medalla ng Central Bank. Okay. In 1978, sinundan po siya ni Mrs. Elsie Maluto Palma Hafer. 1979, sinundan siya ni Miss Maria Lourdes Mariluto Paso Francisco. Okay. And then, next slide please. The only boy child hermano mayor. Ito'y kilala ng lahat. Sinundan po siya in 1980 ni Mr. Dennis Carrion sa Kilayan. Anak po ni Mrs. Desta Carrion sa Kilayan. Sinundan po siya ng maganda kong classmate na si Anicia Ani Villaflor Dominguez in 1981. 1982, si Mrs. Veronidia Verni Ilano Pelayo na napangasawa po ay ang Castañedang pinsan ko. In 1983, sinundan siya ni Mrs. Marisa Tibayan Madlambayan Panis. In 1984, Mrs. Maria Frances Lorenzo Apolinario Padolina. In 1985, Mrs. Maria Delicia Del Rebulial Paredes Hernandez. Nasa Amerika din po siya. In 1986, Mrs. Elaine Maria Pilar Jingjing Gatchalian Kamantige Jam. Nasa Amerika din po siya. Andyan. In 1987, Tito Obi, sorry nakamute po kayo. may sumingit kasi. Sana ko naiwan. So in 1987, Jeanette Jose Redublos, the only girl child hermana mayor. But kasi after her, wala na pong sumunod dahil nagkaroon na po ng rule na only 18 years old ang magiging hermana mayor. In 1988, ano po, si Mrs. Bernice Bernadette Grace Ilano Bacada Tablante. And then sinundan in 1989, Pilar Medina Bugayong Regidor. In 1990, si Mrs. Melita Angela Mel Aragon Pruganan Ares. In 1991, Maria Lourdes Melo. Kambal po ito. Maria Lourdes Melo Divero and Maria Teresa Melo Divero. Ito po ang kauna-unahang kambal na hermana mayor. In 1992, Maria Catherine Manela Carlos. Naku, kahapon nagsimba po ito, ang lalaki na ng mga anak. In 1993, Maria Charina Cherry Sarmiento Aragon Pastrana. She's in America. In 1994, sinundan po siya ni Mrs. Maria de la Moria Ramos Castañeda na napangasawa po ay Ramos. Kaya bumalik siya sa Ramos. Kapatid ko po ito.
In 1995, Pilarcita Pilar Topacio Sabater. In 1996, Miss Mary Dr. Mary Joyce Pelayo Villanueva. In 1997, Maria Lourdes Ailo Alon Castañeda. Pamangkin ko po ito. Alo Di Bayacan Zaragoza Mejia in 1998. In 1999, my only daughter, Maria Margarita Mendoza Castañeda. Next slide, please. Sinundan po siya in 2000 ni Mrs. Emma Carmelo Balingit Topacio. Pagkatapos po in 2001, si Miss Christine Diane Candy Go. Ito po yung inkarnasyon sa Tuklong. In 2002, si Margaret May Espiritu Ilano. 2003 ay si Mrs. Darrell Edwina Sapinoso Reyes Fernandez. Anak po to ni Mrs. Nanette Sapinoso. In 2004, Miss Charlotte Haro Sapinoso. 2005, Miss Maria Patricia Zaragoza Francisco. In 2006 is Miss Michelle June Espiritu Ilano. 2007 is Mrs. Kimberly Topacio Sayas Noble. Apo po ito ng Teodosia. And then in 2008, Topacio Maria Fatima Tini Pelayo Castañeda Chua. In 2009, Rosipina Kamahalan Perez, who was represented by Rebecca Ann Kamahalan Perez. For one reason or another, she was not able to come. And in 2010, ito po ang kauna-unan. 2010, ito po ang kauna-unang hermano mayor na namatay. Ngayon, dahil sa ang kabilin-bilinan bago mamatay, ay itutuloy ang pag-hermano niya. Nirepresent po siya ni Mr. Emil Carlos Esguerra Papa na kanyang kapatid. Sinundan siya ni Miss Julian Filcel Filona Sabater in 2011. In 2012, Miss Annie Lynn Kamahalan Sapinoso. In 2013, sinundan po siya ni Mr. Ramon Bogier Santiago, ating pong maestro. And then in 2014, sinundan siya ni Miss Jessica Elizabeth Marie Rosales Paredes. At in 2015, si Miss Rose Ann Colina Alarcon. In 2016, next slide please. Sinundan po siya ni Mr. Leonard Ventura Papa Ortiz. And then 2017, ni Miss Noreen Grace Naning Sanyes Riazo. And then the succeeding Hermana Mayor in 2018 is Miss Maria Selina Constantino Cantos from Tuklong. And then in 2019, the 100th Hermana Mayor is Miss Maria Sol Angelica Bakiran Paredes. 100th Hermana Mayor. Kasi nagsimula nga po noong 1920, kaya ang ikasandang Hermana Mayor ay 2019. But the celebration of the ikasandang taon, hindi ng Hermana Mayor, kundi ikasandang taon ay 2020, which is Miss Andrea Julian Galang Año Hermana Mayor 100th year celebration ng Flores de Mayo. Ngayon, very sad to say that in 2020, kasi nga po may pandemic na, hindi na ituloy ang celebration. Kaya nga po ngayong taon na to, dalawa ang ating Hermana Mayor. Hermana Mayor para sa ikasandang taong selebrasyon at Hermana Mayor for the 2021. Next slide please. Next slide please. Yan. Ito po ang mga listahan. So nabanggit ko na yan. Next slide please. Pinapakita lang po sa inyo. Ayan po ang palatuntunan. Ang ating po ang nakapaskil naman po sa simbahan. Next slide please. Ayan po naman yung mga nag-aalay ng bulaklak everyday. Next slide please. Now, the daily flower sponsors. Anong kanilang obligasyon? They are in charge of the flowers to be offered, cleanliness and orderliness of the altar of the Virgen del Amor, the flowers and candles on the altar of the Virgen del Amor, the flowers held on the hands of the Virgen del Amor, the goods to be offered in the Mass, and the turning on and off of the spotlights and the lights. Next slide, please. Yun naman po yung mga tagatangkilig ng misa. Ano kanilang mga tungkulin? Next slide, please.
they give monetary donation to cover for the electricity expense and maintenance of the church. You have to understand na napakamahal po ng ating kuryente. Hindi ko po malaman anong ginagawa ng Meralco. Anyway, attends their sponsored Holy Mass. Okay, next slide please. Now, sinabi ko na po ito kanina, ang ating pong mga donasyon, ito pong monetary, yung kanina ay goods. Ito naman po yung monetary donation. 50% of the monetary donation goes to the parish church and 50% goes to the Virgen del Amor Cofradia for its projects. Next slide, please. The beneficiaries of goods ay nga po ang kapatiran ng Pong San Jose at ang Our Lady of the Pillar Seminary sa Buhay na Tubig. Next slide, please. Jesus por Maria la Virgen del Amor, which means to Jesus through Mary, the Virgin of Love. Next slide, please. That is the end of my talk, and thank you very much. Now we open everything for your questions. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Castañeda, sa pagbabahagi ng mayaman at makulay na tradisyon ng Flores de Mayo sa Imus. Official na po namin, maaari nyo po itong isend sa chat box or pwede po kayong mag-unmute or pwede nyong gamitin ang raise your hand button upang kayo ay aming mapaunlakan. Tito Obi, yung artista po na sinasabi po ninyo ay si Kay Abad po ba yun? Tama? Oo, kasi kanina kasi nawawala sa isip ko. Hindi pa ako sa demensya, excuse me. Apo. Hindi naman po, apo. Ayun, talagang napaka-personal po ng inyong seminar sa hapon pong ito at kitang-kita naman po namin na talagang yung passion nyo po lalo na sa Cofradia Virgen del Amor. Yes. So, at nakakatawa po. Nito, ang dami kong binagabag na tao at maraming nakatulong sa akin dito. Napasalamat sa kanila, alam nila kung sino sila. Opo. May tanong po ba tayo? Para po sa mga gustong magtanong, pwede nyo pong ilagay ito sa chat box. Ina-acknowledge din po pala namin ang presensya ni Councilor J. Pascual from Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong pag-attend sa seminar na ito. Maraming salamat po, Councilor J. Pascual. Alam niyo yung Cagayan de Oro, napakaganda ng aking pananaw dyan. Magandang bayan yan at mababait ang mga tao dyan. Nax, thank you so much. Thank you. Maganda din yung Imos. Samahin po natin ang magandang taga-Imus at ang maitsurang taga-Cagayan de Oro. Tingnan natin po kung anong mangyayari. Magkaroon tayo ng bagong hermana ng Flores de Mayo. Good idea po. Good idea. Siguro pwede ko pong simulan, Tito Obi. Nung nangyari po yung pandemya, paano nyo po kinonceptualize yung plano nung nagsisimula po yung, syempre, celebration po ng Mayo ang Flores de Mayo. So, paano pong naging ng Confradia po nun, naging plano po for pandemic para maipahatid po sa taong celebrasyong ito? Alam niyo noong 2020, sad to say, talagang tigil lahat. So, ang Holy Mass, they can only accommodate 10 people. Bawal talaga. So para lang mairaos, idinala namin ang Virgen del Amor sa simbahan at araw-araw ang nag-alay ang mga pare at ang mga lektor. Kasi 10 tao lang bawal ang general public. So sila lang ang nag-aalay. At nakakatuwa naman yung mga may toka sa bulaklak, all they did was bumibili sila bulaklak, ipadadala sa simbahan, bibigay dun sa gwardiya kasi hindi naman pwedeng pumasok. Yung gwardiya, dadalahin sa loob ng simbahan, yung mga pari niya nakukuha nun at sila mag-aalay. But for now, 2021, medyo na-relax na konti. So, meron tayong plano, no, na kasi 30% lang ng simbahan ngayon ang pwedeng ma-accommodate. So 30% lang. So, pareho pa rin, magkakaroon ng alay, pero hindi limit lang namin. Yun nga po ang pakiusap namin dun sa iba, na limitado lang po talaga. Kung sino lang po yung iimbitahan ng Hermana Mayor, yun lang. Tapos magkakaroon po ng misa
mag-aalay ng bulaklak. At tapos ilalabas din po ang prosesyon pero sa plaza lamang. Hindi iikot ng bayan. Iraraos lang talaga. At 6 lamang ang sasama. Hermana 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Yun lang ang sasama. The rest will be left inside the church at magkakaroon ng serenata or konsyerto si Ginoong Andrew Constantino na po isang mahusay na konduktor. Meron pong orkestra kasing tutugtog, so magseserenata para ang mga tao ay hindi mainip habang inilaraos ang pag-iikot sa plaza. Pagkatapos po nun, tuloy na lahat, yung pagsasali ng Bara Alta, yung luwa, lahat and everything. Wala rin po tayong fireworks kasi dinidiscourage nga at maraming na-disgrasya nung mga nakararaang taon. Okay. So maraming salamat po Tito Obi for that. May isang tanong po dito, sabi ay karamihan sa mga simbahan sa Cavite, ang Virgen Milagrosa ang ginagamit na imahen tuwing Flores. Ang tanong po ay simula 1920 ang Virgen del Amor po ba ang inaalaya ng bayan sapagkat ito ay natatangi sa bayan ng Imus? Bago pa mag-1920, ang Virgen del Amor ay inaalaya na. Ngayon, ito lang naman yun, kay Milagrosa, kay Del Pilar, kay Virgen del Amor, kay Santo Rosario, Virgen lahat yan, iisang Virgen yan. Nagkakaroon lang sila ng mga kanilang taguri. Ang Virgen del Amor, nakaugalian siyang gamitin dahil nga, i-depict niya ang mahal na Virgen sa edad na 14. At saka nga, siya ay ginawang patrona ng mga kabataang kababaihan at kalalakihan ng taga-Imus. Kaya naging tradisyon na Virgen del Amor ang inaalayan. However, with the instruction, last year, with the instruction of Monsignor George Aricayos Morales, in-instruction na niya ang lahat ng mga maliliit na chapels na nasasakupan ng parokya ng Imus. In-instruction na niya na kung wala silang Virgen del Amor, in the meantime, larawan muna ng Virgen del Amor ang gagamitin. At eventually, magpagawa sila ng statue ng Virgen del Amor dahil ito nga ay tinaguri ang patrona ng mga kabataan. Yun. Okay, maraming salamat po. Follow up lang po doon mula kay Denmark Montero. Saan naman po ito nagsimula, yung titulong Virgen del Amor? Sa Spanya. Dala yan ng Kastila sa Espanya, Virgen del Amor. The meaning is the Virgin of Love. Merong Virgen del Amor sa Espanya. Kaya lang, ang kaibahan sa Espanya, ang Virgen del Amor umiiyak. Umiiyak. Pero ito, hindi sa atin, hindi, nakangiti. Pero Virgen din yun. Pareho naman na ibig sabihin. Virgen ng magandang pag-ibig. Okay, may isa pa pong katanungan. Dr. Abelia Saunya, you can unmute po. Naka-raise hand button po kayo. Gandang hapon po sa lahat ng mga kapanayam natin at nakikinig ngayong araw na to. At kami po ay nagpapasalamat sa ngalan ng Imus Historical Society. Pakilakas po. Ay may kaugnayan doon sa tinatawag nating Bara Alta. Kasi 'di ba po may mga parang mga yung mahahabang poles. Okay. Ang significance po nito kasi may mga parang icons po ito sa dulo at saka okay. Ang Bara Alta, ito ay parang tungkod. Kumbaga sa San Jose, yung tungkod ni San Jose, Ito ay tungkod na may larawan ng mahal na Virgen del Amor na sumasagisag na pag ikaw ang may hawak ng Bara Alta, ibig sabihin ikaw ang Hermana Mayor. Ikaw ang Hermana Mayor. However, dahil nga sa paglipas ng panahon, binigyan na rin ng Bara Alta ang segunda at saka ang Paz Hermana. Para din ma-distinguish ng tao sino yung susunod at sino yung nakaraan. So yun lang naman yun. It is a symbol and it is the symbol of the scepter of the Blessed Virgin Mary. Scepter yun actually. Okay, maraming salamat po. Dr. Arlene, meron pa po? Hindi naman pala question. Kwento lang po ito. Kasi kung gusto niyo pong malaman at sasabihin ko na rin, mula pa po noong 3 taon lamang ako ay
ipinagpresenta na ako ng lola kong kantora sa simbahan ng Imus para maging may toka ng Mayo 1 na Flores de Mayo. So maliit po ako noon, wala pang kamalayan. Ngunit natatandaan ko po at nabanggit din ni Dr. Obi kanina na tungkol sa mga kapangalanan o dedikasyon ng ating mahal na Birhen Maria, nagkaroon po ng isang buong araw po ito ng Mayo ay nagkaroon po ng lektura para malaman lang ng mga kabataan na nagsisialay at nakikimisa ang mga kwento tungkol sa bawat kapangalanan ng ating mahal na Birhen. So sa akin po ay napakahalaga ito dahil bukod sa katekismo na tinuturo sa ating mga kabataan ay magandang insight po ito tungkol sa mga istorya ng mga apparition or mga kaganapan na naging napaka-significant sa bawat dako ng daigdig na nagpakita ng ating mahal na Birhen. So sa akin po napaka-importante ito at sana po ay maituloy natin ito sa darating na panahon. Salamat po. Alam ninyo, ang maganda yung suggestion ni Dr. Arnil. Very informative yan kapag dahil sa mga kabataan ngayon hindi na nila naintindihan yung mga bagay na yan. Siguro pwedeng gawing proyekto yan ng Cofradia Virgen del Amor, pero sa ngayon po hindi tayo pwedeng magkaroon ng kagaya ng araw na katekismo na nasa ilalim ng bahay ng obispo kasi unang-una bawal. Baka through the internet, pag-aralan po natin through the internet at total kayo rin lang naman nag-suggest, member din naman kayo, palagay kayo malaki ang magagawa ninyo dito. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po Dr. Abella sa unya. May follow-up po doon sa Bara Alta na po. Paano ang pagproseso ng pagpili ng hermana? Nagkakaroon ba ng bunutan or ina-appoint? It started na nagbubunutan. Okay? Nagbubunutan talaga. But the thing is, dumating sa puntos na alam niyo, humihirap ang buhay eh. Nakita niyo naman kung ano ang obligasyon. Medyo mabigat. No? Ang nangyari, para makasiguro lamang na talagang may hermana mayor, on a first come first served basis, itinanong na ang taong bayan, ang buong bayan ng Imus, sinong may gusto, magpalista kayo. Kaya po meron tayong hermana mayor hanggang 2035. But hopefully by 2035, magbunutan uli. Ano po? Kasi ang nangyayari po, walang umako, napakahirap. Kagaya nung si Dennis sa Kilayan. Kaya naging hermano yun, walang gustong kumuha during that time. So, sabi nung ina, wala rin na kumuha. Ito na, sige na, kami na mag-hermana. So, para maiwasan po yun at makasiguro lamang. Okay, I think na-answer na rin po yung question from Brian Segovia na kasi ang tanong niya ay ang listahan po ba na ito ay already predetermined na for the years to come? Kasi na-curious daw po siya, no? Nung nakita niya po yung listahan ng Hermana Mayor ay meron na po hanggang 2035. Yes. So, ayun po. Basahin ko lang po yung message mula kay Connie. Magandang hapon po. Ang unang kaganapan po ng Flores de Mayo. Ito naman po ay taga Bulacan na po. Ayon sa talaan ay nagmula sa bayan ng Bulacan, Bulacan, taong 1865 na kung saan ay isinulat ni Padre Mariano Sevilla na pinamagatang Dalit kay Maria o kilala sa katawagang Flores de Mayo. So, ayun po yung message from Connie. Kanina na ang Santa Cruzan, no, na ginawang Flores de Mayo ay nagmula sa Bulacan. Salamat sa informasyon. That's an added information. Okay. Tito Ubi, I think meron po kayong nilaunch na book regarding po dito sa ating Flores de Mayo celebration. Yes. Actually, kasi po, ang bayan ng Imus, nawalan lahat ang records. Dahil nasira ng baha, nasira ng bagyo, nagpalipat-lipat ang mga pare, hindi na alaga ng gusto. So, para po maproteksyonan, sumulat po ako ng aklat tungkol sa ikasandaang taon ng Flores de Mayo. Kaya kung manonotice niya, pati yung history ng simbahan, how it came about, isinama ko para lang magkaroon ng record. So ito pong libro na to, isinulat ko, inimprenta ko,
sa ngalan ng Cofradia Virgen del Amor. Tapos, meron pong mga kopya na mapupunta. Siyempre, ang lahat na nagpirma na bibigyan, lahat ng mga yung mga involved bibigyan. But the thing there is, 200 copies will be sold to the public. Anong rason? Hindi po para pagkakitaan namin ito. Kung hindi, ang proceeds po nito, kalahati mapupunta sa Imus Historical Society, ang kalahati mapupunta sa Cofradia Virgen del Amor. So, wala pong mapupunta sa amin, sa akin, sa miyembro, kung hindi mapupunta po ito sa dalawang asosasyon na nakatutulong sa bayan ng Imus. So, siguro Bradley, ikaw magpaliwanag anong mechanics natin ito. Opo. Para po dito sa ating libro na po na under na ating sinulat ni Dr. Obi Castañeda, ito po ay ibebenta namin online sa halagang 980 pesos. At kung sino man po ang interesadong bumili ng libro ng Flores de Mayo, 100 taong selebrasyon, magpapadala po kami ng link dito mamaya sa chat box ng Google Form na inyong maaaring fill upan. At ito rin ay ipopost namin sa official na Facebook page ng Imus Historical Society. So kung kayo ay interesado, kayo ay maaari lamang pong bumisita sa aming Facebook page sa Imus Historical Society. Ipinadala na po ng aming tech team ang pre-order form para po dito. Naway sana po yung masuportahan niyo po kami para sa aming advokasya sa pagpapalaganap ng kasaysayan ng bayan ng Imus. Okay. Ngayon naman hindi po. Hindi lang yes yun. Po. Pag sila'y bumili nito, matutulungan nila ang dalawang asosasyon. Kasi nga wala namang mapupunta sa atin. Kundi mapupunta sa Imus Historical Society na meron pong museo right now na tinatangkilik na pinagpipilitan po naming mabuo. Gawa na yung building pero siyempre hindi ganun kadali yun. Kailangan din namin ng pondo para makapag-exhibit tayo ng maayos at ang Cofradia Virgen del Amor para din makapag-proyekto tayo ng maayos. Na po. Ngayon, yung pong libro, for your information, is more than 200 pages. So, hindi naman po siguro dehado kasi mahigit 200 pahinas. At colored po yun. Good material. Opo. Tulad nga po na sinabi ni Tito Obi, masusuportahan nyo rin po ang Cofradia Virgen del Amor. So, may iba pa po bang katanungan bago po tayo pumunta sa pangwakas? I think naipadala na po rin ang evaluation form. So, maaari nyo po itong sagutan. Nasa chat box lang po. May time pa tayo. Anong katanungan? May time pa tayo. Apo. Tanong pa. Sige. Okay. Hello. Yung mga kapitbayan po ba natin diyan sa Imus, nagpa-practice po ba ng Flores de Mayo? Opo. Actually po, halos lahat ng simbahan, hindi lang po yung karatig bayan ng Imus, kundi sa buong Pilipinas, lahat po halos ng simbahang Katoliko ay nagpa-practice ng Flores de Mayo. Opo. Yung iba nga lang po, one day lang, katapusan or any day in May. It just happens sa Imus po every day, May 1 to 31. Tapos with the grand celebration on the 31st. Okay po. Salamat po. Wala po anuman. Maraming salamat po, Sir Nicolas. Okay. Ngayon naman po ay tinatawagan namin si Dr. Emmanuel June Paredes para sa pangwakas na pananalita. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa mga naging abala, lalo na sa Imus Historical Society, upang maisakatuparan ang pagpupulong na ito sa lahat ng mga dumalo at siyempre sa ating naging punong tagapagsalita na si Dr. Roberto Ramos Castañeda, na lalo sa kilalang Kuya Obi, isang malugod na pagbati at pasasalamat. Tunay po ng napakayaman ng ating tradisyon sa pagdiriwang ng Flores de Mayo sa Imus sa pamamagitan po ng sasaliksik ni Kuya Obi
ay nabatid ng lahat kung paano nagsimula at ipinagdiriwang ang Flores de Mayo ng 100 taon na ang lumipas. Sa pamamagitan din po ng pagsusumikap ng ating punong tagapagsalita ay lalong yumabong at umunlad ang tradisyonal na pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen del Amor sa ating makabagong panahon. Nawa po ay patuloy tayong gabayan ng ating may kapal sa ating pamimintuho, pagbibigay pugay at pagdalang sa mahal na Birhen del Amor sa ating pagdiriwang ng Flores de Mayo. Bilang Hermana Mayor po ng 2021, kasama ang pamilya Año Nuevo na Hermana Mayor ng 2020, inaanyayahan po namin kayong lahat sa pagtatapos ng Flores de Mayo sa May 31, 2021. Sa kabila po ng pandemya, tuloy po ang ating pagdiriwang upang patuloy tayong gumawa ng kasaysayan. Muli, maraming salamat po.